Ito po ang mga ilang gift na dapat natin iwasan o i-avoid para maiwasan natin ang mga unlucky na mga gift natin. Unang-una, bawal po ibigay. Hi, ako po si Master Hans Kuwaha. Ano nga ba ang mga unlucky o hindi dapat o iwasan na iregalo? Ano nga naman pwede natin gawin pag tayo naman po ang nakatanggap? O kung ito talaga yung mabibigay natin, anong cure ang pwede natin gawin at bakit hindi pwede? Ang topic natin ngayon ay mga unlucky gift. Ang gandang topic yan sa Feng Shui. Mula po yan kay Master Hans Kua. Pag in Feng Shui, may mga bagay na kung bibigay o regalo ay nagdadala ng mga negative or mga energy o mga connotation o mga kasabihan na nagdadala potential ng unlucky o hindi swerte sa relasyon nyo. Ito po ang mga ilang gift na dapat natin iwasan o i-avoid para maiwasan natin ang mga unlucky na mga gift natin. Unang-una, bawal po ibigay ang sharp object. Ano may mga sharp object? Kagaya ng kutsilyo, kagaya ng gunting, kagaya ng mga anything na may mga kutsilyo o may matutulis ay nagsimbolo daw po na kinakat ties natin yung gunting, kinakat ties natin yung kutsilyo naman, yung pang chop naman, ay sinachop daw natin ang magandang relationship natin. Kaya iwasan natin magbigay ng mga ganyang gift. Kung talaga naman tayo ay nakatanggap, kung talaga dahil chef talaga ang bibigyan natin, o kaya nagugupit talaga siya, o hairdresser talaga siya, at kailangan niya ng gunting magandang iregalo sa kanya yan, di talaga maiwasan, lagyan na lang po ng ribbon na color red, tapos ang tatanggap naman ay gugupitin po yung ribbon na yun. Yan po, para hindi sila mag-cut ties ng kanyang magandang samahan o relationship. Isa pang gift na dapat iwasan ang mga clock orasan o mga relo. Ang dami syempre. Gusto natin bigyan ng relo, Rolex na ang iyong partner. Na ang clock o orasan kasi associated yan na nagmamadali o nire-run out natin ang mga magandang samahan natin. Ito po ay nagsimbolo also ng pagwawakas, ng pagtina-timing natin ang magandang samahan para magwakas, especially in China. Ang clock kasi nagsasound yan as ending. Yung sound ng clock ay nag-ending yan, ending relationship. Ang pagbibigay ng relo o mga orasan, para minamadali mo na ang magandang samahan o nagdadala yan na tinatawag nating malas sa mga taong para inoorasan mo ang kanyang career o magandang buhay niya. Kaya naman iwasan natin magbigay ng orasan o ng watch. Kung may watch o orasan ka natanggap, lalo na pag Rolex yun, hindi naman pwedeng hindi natin natanggapin yun. Maganda siguro, pwede sigurong maglagay natin o bigyan natin ng barya, ng coins yung nagbigay sa atin. Parang exchange energy, parang hindi ito gift, parang nagsimbolo ito na parang binayaran mo yung exchange energy na ito. Parang hindi nagkakaroon ng conflict na energy o parang inoorasan ang maganda samahan nyo. Isa pang gift na dapat iwasan natin ay mga panyo o handkerchief. Alam nyo ba, ang panyo o handkerchief ay nagsimbolo po ng pag-iyak. Wina-wipe natin ang tears ng panyo na to. Also, mga panyo ay nagsasabi din ng goodbyes o babay. Sa Feng Shui, pagbibigay ng panyo o handkerchief ay simbolo ng kalungkutan. Pag-wish ng sakuna sa mga taong tatanggap nito. Kaya naman po, pagka handkerchief ang bibigyan natin, magandang ilagay dito, sprayan natin ng pabango. Kayo magbibigay, spray ng pabango para pag inamoy itong handkerchief na ito po nagdadala ng magandang smell at magandang happiness sa kanya. Kaya dapat mga handkerchief, dapat lagyan ng pabango yan. Also, ito pa isa pang medyo hindi magandang ibigay din ang mga sapatos. Lalo ngayon, usong-uso pagbibigay ng kung ano ng mga brand na sapatos, lalo na pagka jowa mo, o partner mo, o kaibigan mo, family members mo na gusto mong bigyan ng sapatos. Ang sapatos kasi ay tinuturing na sa kultura ng Asia na sumasagisag ng pag-alis, paglayo, umaalis daw po. In Cantonese also yung sapatos, similar siya sa parang buntong hininga. Yung sound niya, nagbunting hininga, nagpapahiwatig ng unhappy o pag-alis o bad luck. Kaya naman po, hindi magandang magbigay ng sapatos also. Kung kayo naman po ay nakatanggap ng sapatos dahil gusto niyo yung sapatos, yun talaga yung wish list nyo for holidays na gift. Pag magbigay ng sapatos, bigyan mo rin po ng barya ang tao nagbigay sa inyo para exchange energy to, para hindi lumayo o hindi kayo lumayo sa kanya, para hindi kayo umalis sa kanyang magandang relationship niyo. Isa pa po, na bawal o iwasan nating magbigay is yung mirrors. Ang salamin kasi ay paniniwalaan nag-attract ng espiritu. Dahil nagre-reflect yan na malakas na energy. Ang pagbibigay ng salamin ay maaari magdulot
na mga instability na energy, hindi stable na career, hindi stable na relationship. Kaya naman ang mirrors ay hindi magandang pinareregalo. Kung talagang meron kang mirrors na talagang ibibigay, magandang lagyan to ng ribbon. Para po itong mirrors na to, itong ribbon ng mirrors na to, dadala po ng congratulatory energy sa kanya. Mga umbrellas o mga payong, lalo na pag giveaway. Yan po yung gift ideas natin. Pero alam nyo ba, ang umbrella is pronounced as sun. A sun is parang sinasansak, parang binibreak up yung magandang relationship nyo. Kaya maganda, pag bigyan ng regalo sa inyo umbrella, bigyan mo ng barya piso o 5 peso na coin. O kaya, itong umbrella na to, ay maganda may ribbon din para also, talayan yung red ribbon also sa mga tao tatanggap para sila po ay hindi kayo magkaroon ng conflicting energy sa binigyan nyo. Isa pang dapat iwasan din na pangre-regalo natin sa scented candles. Yung mga scented na kandila kasi ay offering sa mga dead, lalo sa Chinese po, no? So makituwid, hindi magandang ibigay ang regalo ng kandila dahil magiging ito po ay magdadala ng yung amoy niya po ay hindi maswerte. Kaya naman yung mga candles also ay hindi magandang ipangregalo. Pag natatanggap nito, maganda lagyan also ng color yellow o color gold na ribbon ang kandila na to. Also, ito naman items na pagbigay na in a set of 4. Hindi pag 4 hindi maganda. 4 parang death in Chinese yun. So parang sasabi niya na malas yun. So anything na bibigay ka, wag nilang by 4, by 8 maganda pag 8 ang bibigay. Okay? So yan po ang ilan sa mga advice ni Master Hans Kua. Thank you very much for watching at kita-kita tayo sa next feng shui video with Master Hans Kua.